What's up mga ka-What the Fuck Sports PH? Malapit na magsimula ang bagong season at grabe ang naging off-season. Punong-puno ng trade, bagong signings at bigating kontrata. Kaya samahan niyo ako at alamin natin kung sino-sino ang mga bagong miyembro ng bawat koponan at kung sino naman ang nalipat ngayong darating na 2025 to 2026 NBA season. Ang unang pasabog, lumipat si Kevin Durant papunta sa Houston Rockets. Isang future Hall of Famer at kahit nasa twilight na ng kanyang career, siguradong magiging malaking tulong siya sa young core ng Rockets. Kasama sa trade package ang ilang draft picks mula sa Houston. Tanong ngayon, kaya pa bang ibalik ni KD ang prime scoring form niya para itulak ang Rockets papunta sa playoffs? Sunod ang Memphis Grizzlies ay nagulat ang mga fans nang i-trade nila ang sharpshooter na si Desmond Bane papunta ng Orlando Magic. Kapalit niya sina Kentavious Caldwell-Pope, Cole Anthony at ang 4 na unprotected first round picks para sa Magic. Malaking tulong ang shooting at spacing na dala ni Bane, swak na swak para kay Paolo Banchero at Franz Wagner. Hindi rin papahuli sa balita ang Washington Wizards. Nakuha nila sina CJ McCollum at Kelly Olynyk mula sa Pelicans. Kapalit naman nito sina Jordan Poole at Saddiq Bey. At isang 2025 number 40 pick. Ibig sabihin, nag-retool ang Pelicans para mas bumata ang roster habang nakuha ng Wizard ang veteran leadership ni McCollum. Samantala naman si Jrue Holiday, isang defensive guard at dating All-Stars, ay bumalik sa Portland Trail Blazer kapalit ni Anthony Simons at 2 second round pick. Malaking bagay ang veteran presence ni Holiday lalo na sa pag-mentor ng mga batang player ng Blazers. Si Michael Porter Jr. naman ng Denver Nuggets ay lumipat sa Brooklyn Nets kapalit ni Cam Johnson. Kilala si Porter bilang isang scorer at win threat, kaya exciting makita kung paano siya gamitin ng Nets sa kanilang sistema. Sa Golden State Warriors naman, pumirma ng multi-year deal si Al Horford. Oo, 38 na siya pero napatunayan niya na kaya pa niyang magbigay ng quality minutes bilang stretch big man at defender. Expected siyang maging starting center ng Warriors sa bagong season. Kasama niya ring bumalik sina DeAnthony Melton at Gary Payton II. Ang Philadelphia 76ers naman muling pumirma kay Quentin Grimes ng 1 taon. Nagkakahalaga ng deal na ito na $8.7 million. Kilala si Grimes bilang solid perimeter defender at shooter. Sakto para kay Joel Embiid at Tyrese Maxey. New York Knicks naman naglagda ng kontrata kay Gershon Yabusele ng 2 taon. Isang malakas sa katawanan na forward na magdadagdag ng depth sa kanilang frontcourt. Milwaukee Bucks, isa sa pinakamalaking free agency steal. Nakakuha sila ng shot blocking big man na si Myles Turner sa loob ng 4 na taon. Kakahalaga ito ng $107 million. Isipin nyo ang twin tower combo ni Giannis Antetokounmpo at Turner. Malaking problema ito para sa kahit sinong kalaban. Ang Houston Rockets din bukod kay Durant may dagdag na depensa at veteran presence sa pagkakasama ni Dorian Smith, pero kailangan niya muna magpagaling mula sa ankle surgery bago makapaglaro. Malinaw ang 2025 off-season ay punong-puno ng galawan mula sa blockbuster trades nina Kevin Durant at Desmond Bane hanggang sa mga smart signings ng veterans tulad nina Al Horford at Myles Turner. Sigurado magiging mas exciting ang darating season. Ang tanong ngayon, alin sa mga galaw na ito ang magdadala ng championship sa bawat kupunan? Abangan natin ngayon 2025 to 2026 NBA season.